Matthew chapter 1 verse 23, the virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. Sa Tagalog po ay, narito ang dalagi, magdadalang tao at mga anak ng isang lalaki, at pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. Magandang araw at tatalakayin po natin araw sa ating daily devotion na yung the Emmanuel, God with us. Ang unang pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay God drops Himself with humanity. Ang ibig sabihin po ng God drops Himself with humanity ay ang ating Panginoon Diyos mismo sa pamamagitan ng pagsilang ng ating Panginoon sa Kristo ay nagpapakita at nagkatawang tao rather. Kaya't ang ating Panginoon Diyos po ay naging tao upang makisalamuha at makasama tayong mga tao. Hindi na lang siya yung isang malayong Diyos, kundi siya ay naging bahagi ng ating karanasan bilang isang tao na may laman at dugo. Ang pagiging Emmanuel ay simbolo ng malalim na pakikipag-isa ng ating Panginoon Diyos sa sangkatauhan sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo. Ang natutuhan ko lang po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay God reconciles with us. Sa pamagitan po ng ating Panginoong Kristo, ang ating Panginoon Diyos ay nagpapakita ng kanyang pagpapatawad, pagmamahal na nagbibigay daan upang magkaroon tayo ng pagkakasundo-sunduan o reconciliation sa pagitan po ng ating Panginoon Diyos at tayong mga tao. Bale yung ating Panginoong Kristo po yung pinaka naging mediator between God and humans. Siya po ang naging daan sa pagkakasundo o reconciliation nating mga tao sa ating Panginoon Diyos. Dahil po sa kasalanan, naging malayo po tayo sa ating Panginoon Diyos. Nagkaroon po ng parang harang, nagkaroon ng invisible wall between God and human. Kaya, ayun po, imbis na makasama natin o makasalamuha natin ng harap-harapan o kahit hindi harap-harapan ay makausap natin man lang ang ating Panginoon Diyos ay naging imposible ito dahil sa kasalanan. Pero sa pagdating po ng ating Panginoon sa Kristo bilang Emmanuel, siya po ay naging tulay upang ibalik ang relasyon nating mga tao sa ating Panginoon Diyos sa pamagitan po ng buhay ng ating Panginoon sa Kristo sa kanyang kamatayan at sa kanyang muling pagkabuhay ay pinakita ng ating Panginoon Diyos o ng ating Panginoon sa Kristo na siya ang Diyos ay nagsisikap na mag-ayos yung tao at saka yung ating Panginoon Diyos rather. Sorry, medyo lutang ako today. Yan. Wala man tulog. Ang Emmanuel po ay isang simbolo ng pagkakasundo ng ating Panginoon Diyos sa atin. Tayong mga tao at yung kanyang layunin na magbigay ng kaligtasan. Ang natutuhan ko lang po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay God is present with us. Hindi na po yung ating Panginoon Diyos ay malayo o naging hindi abot o nagkakaroon ng invisible line. Hindi na po ganun. Kundi ang ating Panginoon Diyos po mismo ang dumating at nanirahan kasama tayong mga tao sa pamagitan po ng ating Panginoon sa Kristo na kagaya pa ng sinabi ko kanina, ang ating Panginoon sa Kristo yung naging mediator between sa ating mga tao and our Lord God. Sa pamagitan po ng kanyang pagkabuhay, pagkamatay at muling pagkabuhay ay nagkaroon ng reconciliation ang God and human. Siya po yun nagiging mukha o kapag kaharap natin ang ating Panginoon Diyos, yung mukha o yung imahe ng ating Panginoon sa Kristo yung naging present o naging image sa atin. Kaya malinis na po tayo at tayo forgiven one na forgive na po tayo. Tayong mga nananampalataya at sumasamba sa ating Panginoon sa Kristo, sa ating Panginoon Diyos. Kaya sa pamagitan po ng kanyang pagpapakanak ay pinakilala ng ating Panginoon Hesus Kristo na siya yung Diyos, na ang Diyos ay malapit sa atin at yung kanyang presensya ay narito lamang sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi lamang sa pamagitan ng mga pangako, kundi sa mismong pisikal na pagdating ng ating Panginoon Kristo sa mundo. Ang mensahe pong ito ay nagbibigay ng pag-asa at katiyakan na hindi tayo nag-iisa dahil ang ating Panginoon Diyos ay palagi natin kasama. At tandaan po natin lahat na ang banal na
Espiritu o ang Espiritu Santo ay within us nung umalis sa ating mundo o sa ating sa mundong ibabaw ng ating Panginoon sa Kristo ay iniwan niya ang Espiritu Santo sa atin. Kaya hindi po tayo nag-iisa, never po tayo mag-iisa. Nandito po palagi yung Espiritu Santo within ourselves. Yun lamang po. Maraming salamat. Thank God bless. Amen.